Magandang araw sa inyong mga bata. Ako nga po pala si Binibining Jessica Dilatore, ang inyong maglilinguro sa araw na ito. Kumusta naman kayong lahat? Mabuti naman at okay lang kayo. Kung gayon ay magsitayo ang lahat para sa ating unang panalangin. Sabay-sabay tayong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo rito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng magkakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadyan kami sa lahat ng mga masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, class, ay pakipulot muna ang mga basura sa ilalim ng iyong mesa kung meron man. At pakitapon ito sa tamang lalagyan. At pagkatapos ay magsiupo na kayong lahat dahil magsisimula na ang ating klase. Muli magandang umaga. Bago po simulan ay may lumiban ba sa ating klase ngayong umaga, class monitor? Mabuti naman at walang lumiban. Ipagpatuloy niyo yan at mag-aral kayo mabuti. Ngayon ay maglalaro tayo ng larong Anich Itay kung tawagin. Alam niyo ba ang larong iyon? Mabuti naman at alam ninyo. At sa mga hindi nakakaalam, ang larong ito ay inyong huhulaan kung ano ang nasa larawan. At ang sagot ay inyong tutukuyin kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Game na ba kayo? At maglaro na tayo. Ang unang larawan na ipapakita ko ay ito. Alam niyo ba kung ano ito, mga bata? Tama, ito ang itaga sa bato. Ang salitang itaga sa bato ay nangangahulugang ano? Sino ang makakasagot? Tama, ang salitang itaga sa bato ay nangangahulugang tandaan. Ang susunod ay ang larawang ito. Sino ang gustong sumagot? Pakitaas ang kanang kamay. O, Miss Ana. Ano ang makikita mo sa larawang ito? Tama, kumupulong dugo. Ano naman ang ibig sabihin ng kumupulong dugo? Sino ang gustong sumagot? Sige, pakitaas ang kanang kamay. O, Maria, ano ang ibig sabihin ng kumupulong dugo? Tama, ang ibig sabihin ng salitang kumupulong dugo ay galit. Magaling naman kayo, mga bata, at nahulaan ninyo ang mga larawang pinapakil ko sa harap. Ngayon, ang susunod na larawan ay ito. Sino ang gustong humula? Sige, malapit na. Hindi ito mukhang sibuyas. Sige pa, ano pa? Tama, ito ang balat sibuyas. Ang balat sibuyas, ano nga ba talaga ang kahulugan ng salitang balat sibuyas? Tama, ito ang pagiging iyakin. Ang balat sibuyas ay nangangahulugang iyakin. Tama. Ang susunod ay larawang ito. Ano ang makikita niyo sa larawang ito? Ito ay tama. Ito ay suntok sa buwan. Ngunit, ano ba talaga ang kahulugan ng suntok sa buwan? Ang suntok sa buwan ay nangangahulugang imposible. Magaling, mga bata, at nasagutin niyo ang lahat ng mga salita kung ano talaga ang tunay na kahulugan. Dahil nasagutin niyo lahat, may itatanong ako sa inyo. Ano-ano nga ba ang mga akdang lumaganap sa panahon bago pa nga dumating ang mga Espanyol? Pakitaas ang kanang kamay. Sige, Tara, ano-ano nga ba? Tama, ang alamat, buntong, karunungang bayan, at kwentong bayan. Ngayong umaga, ang tatalakayin natin ay isa sa akdang lumaganap bago pa man dumating ang Espanyol. At iyon ay ang karunungang bayan. Mga layunin, mga inaasahang matatamo sa pagtatapos ng aralin na ito, una ay mabibigyang kahulugan ang karunungang bayan. Pangalawa ay maipariliwanag ng mga mag-aaral ang mahahalagang kaisipan at sagot sa mga karunungang bayan na pakinggan o nabasa. At pangatlo, ang mga mag-aaral ay makasusulat ng sariling kasabihan at salagsain batay sa sitwasyon. Ano nga ba ang karunungang bayan? Alam niyo ba kung ano ang karunungang bayan? Ang karunungang bayan ay isang sangay ng salisikan na nagpapahayag ng mga kaisipan, paniniwala, sumasalamin sa iba't ibang karanasan ng mga tao at nasa iisang kultura. Ang karunungang bayan ay ginagamitan ito ng mga matatalingang salita upang mapakalat ang kaisipan. Sadyang matatalino ang mga ninuno natin kung saan ay pamamalas nila ito sa pamamagitan
ng mga karunungang bayan na nakikita naman natin hanggang sa kasalukuyan. Ang karunungang bayan ay hango rin sa karanasan ng mga matatanda at nagbibigay ng payo tungkol sa kagandahang asal at mga paalala. Ang karunungang bayan ay may iba't ibang uri. Una ay ang salawikain. Sabay-sabay na natin basahin ang salawikain. Salawikain. Ang salawikain ay mga aral o paalala ang pagkakabuo o pagbabalangkas ay may sukat at tugma. Ito ay nakaugalian ng sabihin at nagsilbing batas at tuntunin ng mga kagandahang asal ng ating mga ninunong naglalayong mangaral at umakay sa kabataan sa pagkakaroon ng kabutihang asal. Sino ba ang makakapagbigay ng halimbawa ng salawikain? Pagtasan ka ng kamay? Oh, Mr. Jericho, magbigay ng isang halimbawa ng salawikain. Tama. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Yun ay isang halimbawa ng salawikain. Ano pa? Huwag kayong mahiya o huwag kayong matakot na magkamali. Magbigay lang ng halimbawa ng salawikain. Tama. Kaya matibay ang walis, palibhas sa iyong kaligis. Iyon din ay salawikain. Ano pa? Tama. Ang lumakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Dumakot na tayo sa kasabihan o kawikaan. Kasabihan o kawikaan. Ang kasabihan ay iba sa salawikain sa dahilan ito'y hindi gumagamit ng mga talinghaga. Payak ang kahulugan ng kasabihan, kaya malalim maunawaan ang mensaheng hati nito. Ang kilos, ugali at gawin ng isang tao ay masasalamin sa mga kasabihan. Sino ang gusto magbigay ng kasabihan? Sino ang may alam? Sige, Mr. Lamel, magbigay ng halimbawa ng kasabihan o kawikaan. Tama. Ang halimbawa ay, sa panahon ng kagipitan, nakikita ang kaibigan. Tama, ito ay kasabihan kawikaan. Ano pa? Tama, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Iyan din ay isa sa mga kasabihan. Sino pa gusto magbigay? Sinin. Tama. Ang katamaran ay kapatid ng kagutuman. Iyon ay kasabihan kawikaan. Ngayon ay dadako naman tayo sa isa pang uri ng karunungang bayan. Ito ang salawikain. Salawikain. Ang salawikain ay mga salitang patayo-tayo idiomatiko na ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag na iiwasan ang magkakasakit sa loob ng kapwa-tao kapag gumamit ng mga patalinghaga na salita o salawikain sa pakikipagkomunikasyon. Ang salawikain ay nahahati sa positibo at negatibo. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng salawikain? Yung positibo muna. Tama, ilaw ng tahanan. Alam niyo ba ang kahulugan ng ilaw ng tahanan? Tama, ito ay ina. Ano pa? Bukal sa loob. Ano ba ang ibig sabihin ng bukal sa loob? Tama, ito ay taos-puso. Sino bang gusto magbigay ng halimbawa ng salawikain? Ano? Pakiulit. Matalas ang ulo. Ano ba ang kahulugan ng matalas ang ulo? Tama, ito ay matalino. Ngayon, sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng negatibong salawikain? Ahas? Ano ba ang kahulugan ng ahas? Tama, ito ay taksil o traidor. Sino pa? Miss Maria? May ibibigay ka bang halimbawa ng negatibong salawikain? Itim na tupa. Ano ba ang kahulugan ng itim na tupa? Tama, ito ay sutil na anak. Ngayon, ay dadako naman tayo sa panghuling uri ng salawikain. Ito ay ang bugtong. Sabay-sabay natin basahin ng bugtong. Bugtong. Ang bugtong ay isang uri ng palaisipang nasa anyang patula. Ang mga bugtong ay kadalasang kaisipang patungkol sa pag-uugali, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Sino ba ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng bugtong? Yes? Tama.
kung kailan pa pinatay saka pa humaba ang buhay. Ano ang sagot? Tama, ito ay kandila. Ano pa? Sige, meron akong isang dugtong. Maliit pa si kumpare, nakaakyat na sa tore. Ano ang sagot? Sino makapagsasagot? Okay na sa? Ano ang iyong sagot? Tama, ito ay langgam. Ang gagaling niyo naman. At nakapagbigay kayo ng mga iba't ibang halimbawa sa iba't ibang uri ng karunungang bayan. Ngayon ay may ipapasagutan ako sa inyo dahil nasagot niyo naman. By the way, naiintindihan niyo ba ang lahat ng sinabi ko dito, class? Mabuti naman at naiintindihan ninyo. Ngayon ay may ipapasagutan ako sa inyo na tawaging bugtungan. Sige na sinuwi ko na lang yung class. Kumuha kayo ng isang buong papel at pakikopya ito at sagutan niyo ito. Sagutan ito, class, sa isang buong papel. Babasahin ko muna. Panto. Sagutin ang mga sumusunod na bugtong. Iayos ang mga initamang letra o salita upang mabuo ang tamang salita na tutuman sa bawat bugtong. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. Kumuha na kayo ng isang buong papel, class, at sagutan niyo iyan. Tapos na ba ang lahat? Mabuti naman at tapos na kayo. Ngayon, mag-check na tayo. Langit sa itaas, langit sa ibaba, tubig sa gitna. Ang itimang letra ay G-O-Y-I-N or guhit. Anong sagot dito sa bugtong na ito? Tama, ito ay niyo. Pangalawa, ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Ang salitang initiman ay isa. Ngunit ano ba talaga ang sagot sa bugtong na ito? Tama, ito ay ate. Pangatlo, ito na ang magkapatid. Nag-uunahang pumanhik. Ang initimang letra ay A-P-A. Ano nga ba ang sagot sa pangatlo? Tama, ito ay paa. Pang-apat, dalawang batong itim, malayo ang nararating. Ang initiman ay T-A-M-A. Ano ang sagot sa bugtong nito? Tama, ito ay mata. Pang-lima, kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. Ano ang sagot? Ang initiman ay I-N-G-A-C-A. Sino makapagsagot? Sino? Tama, ito ay tainga. Pang-anim, isang pamalo-palo, libot na libot ng ginto. Ang initiman ay A-F-I-M. Ano nga ba ang sagot nito? Tama, ito ay mais. Ang galing. Pang-pito, nakayuko ang reyna, di nalalaglag ang korona. Ano ang sagot? Tama, ito ay bayabas. Pang-walo, bulaklak muna ang gawin bago mo ito kainin. Sino makapagsasagot? Tama, ito ay saging. Ang gagaling niyo naman. Ngayon, ay sagutan na naman ninyo ang pagtataya. Pakikopya na rin, ha? Bago ko pala makalimutan, class, hahatiin ko kayo sa 5 grupo. Ito ang unang grupo, pangalawang grupo, pang-tatlong grupo, pang-4 at pang-5 grupo. Ngayon ay dugtungan ng mga pangungusap na may patlang ayon sa inyong natutuhan. Isulat ito sa walay na papel. Pagkatapos niyan ay mayroon tayong takdang aralin o kasunduan. Simulat kayo ng tig-5 sawikain, kasabihan at dugtong. Ito ay inyong ipapasa sa mga susunod nating tagpo. At iyon lang at maraming salamat. Magsitayo ang lahat para sa pangkas sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Paalam na sa inyong lahat, class, at maraming salamat.